So guys, good morning. Welcome to Lucky Star Loop TV, no. Nandito tayo para magpakain ng ating mga alaga. So gutom na sila. Naiwan ko pang bukas yung ilaw. So kagahapon, update lang po sa karera natin ngayong South. So complete naman sila po kagahapon, kaso talo po tayo sa pooling. Pero hindi ko po interest yung pooling. Ang gusto ko lang po ma-activate yung clocking system ko, no, sa FPR. So hope na sana, no, umabot tayo hanggang dulo, no. At may nakikita kasi po akong problema sa ilong ko na hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa kung paano yung gagawin ko, no. Kasi nga yung isang kalapate basa palagi yung tae, no. So ginawa na naman natin yung alam natin na paraan para bumuo yung tae niya, pero ganun pa rin siya ng ganun, no. So isa lang po yan, no, nagkaroon po siya ng problema sa katawan at hindi po natin na monitor. Pero nung inakay pa naman sila hanggang pinalilipad ko, wala pa naman po naging problema. Kahit umuulan, mainit, nandyan lang po sila sa labas. Hindi naman po sila nagkasakit. Ni one eye cold, di nga po sila tinamaan. Pero ngayon, na kumakarera ako, may nakita po akong sintomas ng mga sakit, no? At nakita ko po talaga na, sabi ko, siguro, no, dahil sa truck, no, dahil sa stress, no, alam naman po natin na kapag kumakarera tayo, hindi natin masasagupa yung sakit ng mga ibon. So ngayon, kompleto sila, magpapakain ako, of course, gamit ko Enertone, no. So ito, may mga supplement ako na ginagamit, no, upang palakasin sila. So nandito lang po lahat yan, no. At so sa mga supplement naman guys, no, sa mga supplement, kayo po yung bahala na gagamit. So ang gagamitin ninyo, ang mas maganda yung mga available lang sa lugar ninyo yung gagamitin nyo. Lahat naman yan maganda, no. Wag lang pong sosobra. Lahat po ng sumosobra na mga bagay mas nakakasama din po, no. So bababa lang po ako guys. So hindi po yan ang topic natin, no. Ngayon marami po akong gagawin. So syempre katatapos lang ng karera, ako po ay magkukan, no, magpapaligo syempre para at least ako po kasi pagka nangangarera, hindi po ako nag-iintay ng kwan sila, no, yung maliligo sila, pinapaliguan ko po talaga sila, no. Talagang ako na po mismo nagpapaligo, kasi pag sila lang po maliligo, hindi po mababasa yung katawan nila, tanging balahibo lang nila po ang nababasa, no. Pero hindi po yan ang topic natin, kasi natapos na tayo sa inbreeding, line breeding at saka cross breeding. Dito naman po tayo sa outcross, no, sa outcross, no. So napakaganda po yan na tanong, yung outcross. Kahit sa Facebook pinagtatalunan. So syempre akin, opinion ko lang to, at saka base sa obserbasyon ko, nakikita ko na tama naman po yung Amerikano, kasi napag-usapan to sa Facebook. Pero lahat po tayo may kanya-kanyang diskarte at saka obserbasyon sa mga palahi natin. Pero tatandaan nyo po, lahat ng ginagamit natin na mga kalapate ay galing po sa crosses yan. Crosses, no? So iba't ibang klaseng dugo na pinagsama-sama at para makabuo ng isang genes, no? So saka pa lang siya nag-originate. Kaya po yung sinasabi ng Amerikano na nanggaling yung mga super bird doon sa mga outcross, kasi pag sinabi kasing outcross, yan po yung hindi mo alam na linyada, kumbaga chamba-chamba o walang kwentang linyada, ipinag-cross mo, maganda yung naging resulta, kumbaga naging perfect pair siya, naglabas ng magagaling. Yan po yung sinasabing outcross. Kasi kadalasan lahat ng breeder, lahat ng nag-aalaga ng hayop, inaalam nila yung origin, kung saan nanggaling, kung anong mga dugo yung mga nakapasok. So wala na pong makakapagsabi nun unless na mag-original po sa isang tao yung agaya si Jansen, no? Sample Jansen.
So si Jansen nag-outcross din po yan, kumbaga nag-eksperimento din po yan. Tinuklas niya rin yung kanyang mga Jansen na kalapati na tinawag na Jansen. Kumbaga nag-cross-cross siya hanggang nabuo niya yun, no? So syempre pamagitan ng pagko-cross, dapat tinetesting mo rin, inililipad mo rin para makita mo yung performance. So ganun din isa loop ko, ganun din ginagawa ko, kaya marami akong ibon. Nagko-cross-cross ako at tinitingnan ko kung sino yung hit na pairing. Ibig sabihin yung magandang pairing, no? So yun yung tinutuloy ko. Yung mga hindi magaganda, binabaklas ko na po yun, guys, no? So kaya napakaganda na kayo po mas maganda, no? Mag-ipon kayo ng mga linyada iba-iba, tapos mag-cross-cross kayo para mas mabilis. Kasi minsan tawag nito, minsan yung magkaiba nating linyada parehas barako, hindi natin may breed. Kailangan babae at lalaki para manganak, guys. Hindi naman manganak puro babae, puro lalaki, no? So kailangan nyo ng variety linyada para madali yung pagtuklas nyo yung eksperimento nyo, guys, no? So magtataka kayo sa mga nagbibreed talaga ng kalapate, mostly meron po silang hanggang 10 linyada ng kalapate. So nababawasan lang po yan kapag nakikita na nila yung tamang pairing. Kasi pag once na may maganda na siya at hindi naman laging champion pero napapauwi naman o maganda yung performance, why not na hindi mo pa ituloy, no? Ituloy mo na, no? So yung mga hindi na kailangan, ikuan mo na, ialis mo na para makapag-concentrate ka doon sa kwan. At lagi kong sinasabi, guys, pag kumuha kayo ng kalapate, yun po yung kahit gusto nyong kalapate, yung linyada talaga na gusto nyo. Kasi pag hindi nyo gusto, itatapon nyo lang yan o ilalagay nyo lang sa isang tabihan, no? So ngayon magpapakain ako, magbabaksin ako. May nanghiram sa akin ng kalapate. Sad to say na pagbalik ng kalapate may sakit, no? So napakaganda po mag cross ng breeding. So yung outcross, pinaganda lang po yan, sinabihan lang po na outcross kasi nga iba-iba yung mga ginamit na linyada. Kahit ako, kumuha ako sa tropa, hindi ko rin alam kung anong linyada na nakapasok doon. So i-cross ko yun, matatawag ko ng outcross yun, no? Kasi hindi mo siya sigurado kung ilang porsyento yung dugo niya na ganito, dugo niya na ganon, no? So matatawag mo ng outcross yun. Pero pag sinasabing crossbreeding, ikaw po talaga yung nag-cross, no? Kunyari si AB, no? Yung AB na crosses mo, ikaw mismo yung gumawa nun. So, masasabi mong 100% siya. Tawag nito, ngayon pag ikaw na naggumawa niyan, no, makukompute mo na kasi kada cross mo, so binabawas mo rin yung dugo na naaalis, no? Pero wala pong perfect niyan, no? So ang perfection lang yan o yung kagandahan lang yan pag once na click pairing nga sila, no? Yung sinasabing nagtugma yung genes nila, no? So talagang hindi niya mapipigil yan, lalabas po talaga yung magaling dyan at lalabas din yung bobo dyan, no? So sa pagbibreed ng kalapate o kahit sa mga bagay, lalo na sa manok, sa kalapate, laban po yan, no? Wala pong nakakasiguro dyan, lahat po yan 50-50 palagi. So the better na makapagpalabas ka na maganda, no? Worse naman kung magpapalabas ka ng pangit, no? So may mga lumalabas rin ng mga deform yung katawan kasi hindi mo namamalayan, minsan magkalapit na po sila ng dugo, no? Kaya nga sinasabing outcross, no? Walang nakakaalam. So kukuha ka dahil gusto mo yung body confirmation, kukuha ka dahil gusto mo yung itsura nila maganda, talagang gustong-gusto mo talaga, kumbaga sa babae sexy, maganda, yung kumbaga sinasabi nga yung perfect body, no? Tapos sasabihin mo magaling, matalino, no? So okay yun, no? Pero sa kalapati kasi makikita lang natin sa itsura, no? Pag sinabing itsura, no, siyempre body confirmation, malaki, makinis, ganda ng mata, kumbaga siyempre nandun na lahat ng hinahanap natin, lalo ng iba hawak dito, hawak doon, bukan ng bukan, kung ano-ano mga ginagawa. So tawag na to, doon sila bumabase, no?
Pero kapag ikaw po ay matalino, syempre, bumase ka doon sa performance ng mga ibon na hawak niya. No? Pero hindi ka pa rin nakakasigurado doon guys kasi kadalasan yung ibon na binibigay sa iyo minsan, although na yun na po yung linyada, pero dahil po napunta na sa inyo, magiging iba yung pag-aalaga, magiging mag-iiba yung ambience niya, no? Yung tawag nito, yung pagkain, binibigay ng suplemento. So yun na nga, sa pag-aalaga na nga, no? Makakasigurado ka na titira ka agad yung ibon mo, hindi, no? So kailangan mo pa rin na pagtiyagaan at pag-aralan yan, no? So hindi na ako papatagal, medyo matagal ako magpatuka dahil marami to. So bigay tubig, patuka, tapos at the same time papaligo ako. So sana nakakuha kayo ng ng konting tip, no? So maganda po mag-outcross. Hindi lahat po 'yan maganda, mag-inbreeding, line breeding, cross breeding, kailangan alam nyo lang po yung ginagawa nyo at masaya kayo sa ginagawa ninyo, no? So again, iniimbitahan ko po kayo sa Metro Luzon Homing Pigeon Association, no? So mga kalapatids, no? Laro na po kayo. So makakaasa po kayo ng fair play, no? Ibig sabihin ng maayos na palaro. So gagawin po ng MLPHA na maging kontento o maging masaya kayo, no? So kalimitan dito, palaro dito mga larong pangmasa, no? Larong pangmasa at no re-entry fee, no? So minsan dahil hindi naman po pwede na no re-entry pa palagi, siyempre mauubusan yung kaban, kahit na yung kaban punong-puno, kung lagi lang binabawasan yung bigas sa der, no? Naagad din yan. So kailangan natin po pondo rin, kaya may mga palaro na magbabayad din po kayo, no? Kumbaga mag-entry po kayo para sa susunod na palaro, meron na naman po tayong magagamit para pondohan yung mga no re-entry fee na palaro ng Metro Luzon Homing Pigeon Association. Yun lang po, no? So ngayon may palaro kami na NDR at saka itong dadating na summer by February. Iniimbitahan ko po kayo. So 100 po yan, no? 100 pairing at bukod doon ay no re-entry pa rin, no? Tapos marami pang mga pakulo, no? So sana mga guys, nakakuha na naman po kayo ng konting tip at sana kahit puro salita ako guys, no? Ito lang naman base lang sa obserbasyon ko at sa nakikita ko o nababasa ko, no? So meron din kayong sarili, magbasa-basa rin kayo, kumbaga magtuklas din kayo. Huwag po kayong ihinto lang sa bagay na kung saan hindi po kayo nagtagumpay. Kailangan try and try lang until you succeed. So maraming salamat at nakaabot ka sa dulo ng aking video. Maraming salamat. Again, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. See you in next vlog guys. Welcome to Lucky Star TV.